Ito po yung unang araw nung ipanganak ni Tokyo, yung kanyang 6 na malulusog na mga tuta. Nanganak po siya ng 4 na babae at 2 lalaki. At kung mapapansin nyo po, yung mga anak niya ay parang mga kulay itim. Pero ang tuta po ay habang tumatagal, nagpe-fade po ang kulay niyan. So, yan nga po yung unang araw ng kanyang panganak. At yung pangalawang araw po, diyan na namin nilagyan ng pagkain sa kalapit kasi hindi namin siya pinapababa dito. Medyo nag-iba po kasi ang behavior niya at inaaway niya yung mga sityo sa baba. Ayan, nag-fade na yung kulay ng mga tuta at ayan na medyo naging parang gray na yung kanyang mga anak. Kasi ganun po talaga yung mga tuta habang tumatagal, nagpi-fade yung kulay. Kaya yung unang araw kulay itim, tapos yan yung pangalawang araw medyo nagigray na. So, yung paglilinis ko sa mga tuta, pinupunasan ko ng baby wipes para maalis yung lansa ng amoy. Kasi si Tokyo hindi pa naman pwedeng maligo kasi bagong panganak pa lang siya. Kaya pinupunasan na lang muna namin siya ng baby wipes, pati yung tuta. At tapos binibigyan namin siya ng vitamins at pinapainom namin siya ng gatas para mas lalong dumami yung kanyang gatas. Importante kasi yon kasi nagpapadede siya, dapat marami siyang gatas. At pinapakain din namin siya ng may mga sabaw para lalong dumami yung kanyang gatas. Kasi 6 yan, baka mamayat si Tokyo. At agad din namin siyang binigyan ng pangtanggal ng garapata, yung pinapainom para hindi niya mahawa ng garapata yung kanyang mga tuta. At ngayon po, ito na po ang pang 1 week ni Tokyo. Ayan, at ang lalaki na nung kanyang mga anak, malulusog, ang lalakas kasi dumede. Yan. Iba na yung kulay niya, meron na talagang light gray. At ang tataba na kung dati, yung unang araw parang itim, ngayon, mas lalong na-fade na yung kanilang kulay. Si Tokyo po kasi ay na-stud nung aming Aspin. Aspin po, ibig sabihin po asong Pinoy. Si Tokyo naman ay Siberian Husky at yung kanyang tatay ay Woolly Husky. Tapos na-stud siya ng Aspin. So inihintay namin kung ano ba kaya ang magiging itsura ng kanyang mga anak. Pero sa ngayon parang medyo mukhang Husky naman. Hindi ko lang alam kasi 1 week pa lang naman siya. So i-update ko po kayo kung ano ang magiging itsura ng kanyang mga anak. So yan nga, binigyan na namin siya ng pangtanggal ng garapata, yung pinapainom para mamatay yung kanyang mga kuto para hindi mahawahan yung mga tuta. Kasi mahirap na kapag nahawa yung mga tuta, gagalisin yung mga tuta. Mahirap naman bigyan ng gamot kasi hindi pa pwede dahil baka malason sila kasi madedede nung mga tuta kung ang ilalagay natin ay yung pinapata, kaya yung ang binigay na pangtanggal ng garapata yung iniinom. Kapag pala nag2 linggo ng mga tuta, pwede na natin silang i-deworm. Ako kasi pag 2 weeks na, dini-deworm ko na yung mga tuta para hindi magkaroon ng mga bulate sa tiyan. Nakakamatay kasi ang bulate kapag dumami. So dapat sa umpisa pa lang, habang maliliit pa, dapat mapurga na natin yung ating mga tuta. So 2 weeks pwede nang ipurga yung mga tuta. Sa pagpurga naman, meron namang instruction doon sa bote ng pampurga, ng pang-deworm. Meron naman doong instruction. Tinitimbang kung ilan ang timbang ng tuta. Yun ang may nakalagay doon kung ilan ang dosage na dapat ibigay sa tuta. Kaya hindi naman mahirap mag-deworm. Kahit hindi na tayo mag-konsulta sa vet, pwede na tayong mag-deworm. Tapos pag 1 month, pinupurga ko ulit. Ang kasunod ay ika 6 weeks o ika 1 buwan at kalahati. Pagkatapos nun, vaccine na ang kasunod. So pag ibabaksin na, syempre dapat veterinarian na ang magbabaksin. O kung marunong naman kayo, meron kasi mga nag-aalaga ng aso na marunong mag-vaccine para makatipid. Syempre kung may kakayahan naman kayong magturok, pwede rin naman yon. Pero sa akin, nagpupunta kami ng vet para doon magpa-vaccine. Importante kasi sa may mga breed ang vaccine kasi maselan silang alagaan.
Si Tokyo pala, nung mga unang pagregla, nilalagyan ko ng short kasi ayaw ko pa nga siyang ipa-stud. Kasi bata pa nga si Tokyo. Isa pa, wala talaga kaming balak na ipa-stud si Tokyo kasi nga maliit itong space namin. Wala kaming bakuran para mapaglaruan ng aso. Si Tokyo kasi malaking breed ito, hindi po pwede na basta sa loob lang ng bahay. Kasi nga, ang laro niya, takbo, yung talon ng talon o makikipaghabulan, ganun ang gustong mga laro ng husky. Mabuti kong Shih Tzu lang at maliit. Kaya lang, nitong huling ang menstruation ni Tokyo, kung kailan yung papatapos na, doon naman kami nalusutan ng aspin. Nakalabas kasi ng pintuan si Tokyo at lumapit doon sa aking aspin na nakatali. So, mahirap talaga kapag meron kang lalaking aso tapos merong mga babae na nag-mens, kapag hindi na bantayan, talagang po pwedeng malusutan. At yun nga, kahit magkakaibang breed, po pwede talaga yung ma-stud at pwedeng mabuntis yan kahit magkakaiba silang breed. Kaya kung ayaw nyong malusutan kayo ng kapag naghihit yung inyong inahin, bantayan nyo mabuti kasi talagang agresibo ang mga asong naghihit. Pag nakakita yan ng lalaking aso, talagang lalapit at lalapit yan. Diyan kasi nakatali si Oreo, yung aking aspin, at dati naglalaro naman sila. Pinapayagan ko naman sila dati nung hindi pa naghihit si Tokyo, kaya lang nalusutan nga, nakawala sa loob, lumabas at nakapunta dyan sa nakataling aspin. Kahit yung small breed, yung mga Shih Tzu na yan, kapag napabayaan yan, pwede yung ma-stud ng aspin. So, talagang dapat todo bantay kayo sa inyong mga alagang aso kapag sila ay nag-hit. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo ang aking video for today, please like and share naman. Comment down below kung meron kayong iba pang tips para sa pag-aalaga ng mga aso. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, please subscribe my YouTube channel. At pindutin nyo ang bell icon para notified kayo sa lahat ng mga i-upload ko pang mga videos. Salamat, God bless us all. At day by day ay kukunan ko ng video at picture ang mga anak ni Tokyo para malaman ko kung ano ang magiging hitsura ng anak nila ng aking aspin. Bye! Till my next video! Tututut